Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-post ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang din ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 184 na International League. Nagpapalitan nga ng puntos ang dalawang kupunan at talaga namang walang sino man ang gusto magpalamang sa kanila. Habang itong mamalalaro na Shouko ay nakaisip ng plano at ito ay ang ipaubaya kay Mitsui ang paggawa ng puntos. Kaya naman, hawak na ngayon ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Team, humanda kayo! Dalalaman ulit natin sila sa posisyon na ito. Kaya pumesto na kayo at sisimulan na nating umatake. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang itong si Jade naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit. Hoy Bansot, akala mo ba ganun ka lang kadali makakagawa ng play dito? Diyan ka nagkakamali dahil hindi na namin kayo hahayaan pa na makapuntos at makuha ulit ang kalamangan sa amin. Ngayon, humanda kayo dahil walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo. Yan ang sabi ni Jade. Habang itong si Ryota naman ay sinimula na ang inatake ang depensa nitong si Jade. At talaga namang sobrang nahihirapan na makalusot itong si Ryota sa ginagawang depensa sa kanya ni Jade. Nakakaasar, ang higpit talaga ng depensa ng lalaking ito. Hindi ako makakita ng butas para makagawa ng play. Kailangan may pasa ko na ang bola bago niya pa ito makuha sa akin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. Habang itong si Jade naman ay natatawa kay Ryota. Dahil na nga sa napansin ni Jade na hindi siya magawang malusutan itong si Ryota. Anong nangyari, Bansot? Bakit hindi mo ituloy ang pag-atake mo sa akin? Natatakot ka na ba dahil sa higpit ng depensa ko at dahil baka maagaw ko ang bola mula sa'yo? Kaya naman, mas pinili mo na lang ipasa ito sa kakampi mo. Yan ang sabi ni Jade. Huwag ka masyado magpakasaya dyan, Jade. Antayin mo, dahil hindi pa naman kami tapos umatake sa inyo. Kaya naman, kung ako sa'yo, ihanda mo na lang yung sarili mo. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong mamanonood ay nagtataka sa ginawang play nitong si Ryota. Naku, mukhang natakot talaga itong Bansot na malalaro na Shouko dito kay Jade ah. At mukhang itong may number 11 na magdadala ng bola papunta sa kanila. Pero sigurado naman na si Todori pa rin naman nanalo sa kanilang laban eh. Yan ang sabi ng mga manonood. Habang itong si Rukawa naman ay hawak na nga ang bolang ipinasa sa kanya ni Ryota. At itong si Todori naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit na agad din namang napansin ng coach ng Dream Team. Ganyan nga Todori, huwag mong papalapitin sa basket itong si Rukawa. At kung kinakailangan i-double team niyo siya para hindi ito makagawa ng play. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team. Habang itong si Jade naman ay patuloy na inaasar itong si Ryota. Hoy Bansot, di ba ikaw ang point guard sa inyong team? Bakit mo pinasa ang bola sa may number 11 na yon? Natatakot ka na ba talaga sa akin? O baka naman, nalaman mo na hindi mo talaga ako kaya. Kaya naman, mas pinili mo na lang na ipasa ang bola sa iyong kakampi. Pero sa bagay, mas mabuti na yon dahil malabong manalong isang Bansot na katulad mo sa akin. Yan ang panglalait na sabi ni Jade. Di ba sinabi ko na sa'yo na maghintay ka, Jade? Dahil hindi mo pa naman talaga alam ang binubuo naming plano. Kaya naman, maghintay ka lang at sisiguraduhin ko na kakainin mo yung mga pinagsasabi mo sa akin. Yan naman ang nakangiting sabi ni Ryota na labis na ipinagtaka talaga nitong si Jade. Plano? Anong ibig sabihin ng Bansot na to? Meron silang plano laban sa amin. Pero ano kaya yon? Kailangan malaman agad namin yon bago pa nila ito magawa. Yan naman ang sabi ni Jade na biglang tumakbo itong si Mitsui sa likuran ni Ryota. Habang itong si Jintoki naman ay agad na inabol itong si Mitsui. At itong si Ryota naman ay biglang umikot ng sobrang bilis at iniskrinan itong si Jintoki na naging dahilan upang mapatigil itong si Jintoki sa paghabol kay Mitsui. Nalabis na ikinagulat nitong si Jintoki. Ano? Isang screen? Nakainis. Kahit na maliit siya, malakas din pala ang pangangatawan ng Bansot na to. Nakakaasar. Hoy Jade, ikaw nang bahala dyan sa may number 40 na yan. Hindi ko na siya magagawa pang bantayan. Kaya naman, ikaw na ang dumipensa sa kanya. Yan ang sigaw ni Jintoki na talaga namang iniskrinan na nitong si Ryota. Habang itong si Rukawa naman ay biglang sinimula na ngang inatake ang depensa nitong si Todori. At itong si Todori naman ay hindi makapag-focus sa depensa. Dahil na nga sa alam na nila
na si Mitsui talaga ang gagawa ng puntos. Nakakasar, siguradong ipapasa ni Rukawa ang bola papunta dun sa may number 40 na yon. Kailangan maging alerto ako para mapigilan ko ang gagawin niyang pagpasa. Yan ang sabi ni Todori sa kanyang sarili na talaga namang dumidepensa ng maigpit. At itong coach nila ay agad na sumigaw ng malakas. Jade, mag-focus kayo! Bantayan niyo yung may number 14! Siguradong siya ang gagawa ng punto sa posisyon na ito! Kaya naman, bantayan mo na siya dali! Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team na naging dahilan para agad na dumipensa itong si Jade kay Mitsui. Ito palang sinasabi ng bansot na yon. Pwes, hindi namin kayo hayaan na magtagumpay dito. Humanda kayo dahil pipigilan namin ang plano nyo na yan. Yan ang sabi ni Jade sabay lumapit na nga kay Mitsui. At itong si Rukawa at Todori ay patuloy lang sa pagdidepensa at opensa sa isa't isa. Hindi nyo magagawang maipasa ang bola na yan, Rukawa. At alam namin ang totoong plano ninyo. Dahil hindi naman talaga ikaw ang gagawa ng puntos dito. Nililin lang nyo lang kami para malibre yung may number 40 na kasama mo. Ngayon, humanda kayo. Dahil nahuli na namin ang play ninyo. Yan ang nakangiting sabi ni Todori kay Rukawa. Nahuli nyo nga ba talaga, Todori? Pwes, dyan din kayo nagkakamali. Dahil simula pa lang ay kumagat na kayo sa aming paen. Ngayon, humanda ka. Dahil amin ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay dribble na sobrang bilis ng bola at ipinasa ang bola papunta sa kanyang kanang kamay. At itong si Todori ay biglang dumipensa sa kanyang kanan. Dahil akala talaga nito na ito na ang hudyat para ipasa ni Rukawa ang bola papunta kay Mitsui. Subalit, laking gulat nitong si Todori dahil sa biglang umiti itong si Rukawa. Sabay step back ng sobrang haba at tumira ng isang solid na tres. Ano? Isang panilin lang na naman? Patay! Nadali kami ng show ko na to ah! Akala talaga namin yung may number 40 na gagawa ng puntos. Pero hindi pala, dahil siya talaga ang gagawa sa team nila. Yan ang sabi ni Todori sa kanyang sarili. At ang bolang itinira ni Rukawa mula sa rainbow area ay tuluyan na nga pumasok sa kanilang basket. At halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang makuha na naman nila ang kalamaan sa Dream Team. At naging dahilan upang magwala ang buong tagahangan nitong si Rukawa. Ayos! Isang puntos mula kay Rukawa may labs! Ang husay mo talaga, Rukawa! Ikaw talaga ang ace player ng show ko! Kung wala ka dyan, siguradong mahihirapan ang show ko! Buti na lang talaga, andyan ka, Rukawa may labs! Sige, Rukawa! Galingan mo pa! Pakiligin mo pa kami ng husto! Go, Rukawa! 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 L-O-V-E, Rukawa! Rukawa! Yan ang sigawan ng matagahangan ni Rukawa. At itong ibang manonood ay namanga talaga sa show ko. Nakita niyo ba yun? At hindi nang ginawang play ng show ko ah. Ginamit nila yung kanina pang nakakapuntos ng tres upang malin lang itong Dream Team. At nagtagumpay talaga sila. Dahil nagawa nila ang plano nila para ito may number 11 ay hindi masyadong mahirapan sa depensa. Ang usay ng ginawa nila, nakamanga sila. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamanga sa kupunan ng show ko. At itong mga manlalaro ng dawan ay namanga din sa ginawang play ng show ko. Ang usay, kahit ako nagawan din lang ng show ko na to ah. Sobrang epektibo ng paggamit nila dito kay Mitsui. Dahil sa kanina pa ito nakagawa ng tres, kaya naman, ginamit nila itong decoy para matuon ang atensyon ng Dream Team kay Mitsui. Ang usay, sobrang epektibo. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga, nakakilabot ang play na yon. Ngayon, na ginawa nila ang play na yan, siguradong mapapaisip na ang Dream Team dito at siguradong mawawala sila sa focus. Dahil na nga sa magdadalawang isip sila kung kay Mitsui ba sila didepensa o dito kay Rukawa. Ayos, mukhang kanila na takbo ng laban na to ah. Yan naman ang sabi ni Misai. Sa kabilang banda naman, itong si Kogure ay sobrang natutuwa sa play ng mga kasama niya. Ayos, isang tres na naman, pero mula naman ito kay Rukawa. Ang husay niyo talaga mga kasama. Ipagpatuloy niyo lang yan para matambakan natin sila ng maigpit. Pero ngayon, dumipensa na kayo. Huwag niyo silang hahayaan na makabawi sa inyo. Yan ang sabi ni Kogure. Tama ka nga, Kogure. Ang husay ng play na ginawa ng ating mga kasamahan. Hindi ko din talaga inaasahan na si Rukawa ang gagawa ng puntos. Dahil akala ko talaga, itong si Mitsui. Sobrang nakakilabot ang play na yun ah. Yan ang sabi ni Ayako. Habang itong Roma naman ay napansin na nga ang play ng show ko. Ang husay ng play na yun ah. Pinahawak nila ng bola itong si Rukawa. Tapos itong si Mitsui naman ay pinapwesto nila ng medyo malayo sa mga kasama nito para magawa nilang malito ang depensa ng iba. Ang husay, nakakamangha. Yan ang sabi ni Yohe. Tama ka nga. Kahit tayo, hindi natin naisip ang ganon. Dahil akala talaga natin itong si Mitsui ang gagawa ng puntos. At yung palitan na opensa nila, yan talaga nagpapahirap sa Dream Team. Yan naman ang sabi ni Harochi. Sa kabilang banda naman, itong si Rukawa ay biglang tinitigan itong si Todori. Sabay nagsalita ito sa harapan niya. Napakasimple lang ng basketball, lalo na kung gagamitan ito ng utak.
Kaya naman, kung magpapapekto kayo ng ganun lang kadali sa opensa namin, pues, malabong matalo nyo kami dito. At isa pa, alam ko na ikaw talaga ang ace player ng inyong kupunan, Todori. Kaya naman, kung ako sa'yo, hindi mo dapat ako maliitin. Dahil kapag nagseryoso na rin ako, sisiguraduhin ko sa'yo na malabong makalamang ka sa'kin. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang talim ng tingin kay Todori. At dito na nagtatapos ang Chapter 184 ng International League.